Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng mga arkanghel. Si Arkanghel Miguel, Gabriel at Rafael. Bahagi ng ating nakasanayan, marami tayong binibigay na pangalan sa mga arkanghel na ating ipinagdiriwang. Sa katunayan, para sa ilan, ang bawat araw ng linggo ay mayroong isang ang arkanghel na naka-assign para dito. Subalit, siguro, sa pagdiriwang natin ng kanilang kapistahan, mainam na itama natin yung ating dapat na pinaniniwalaan. Una, totoong maraming mga arkanghel. Hindi lamang isa, hindi lamang tatlo, hindi lamang 7. Sabi sa Banal na Kasulatan, marami ang mga arkanghel na nasa kalangitan, subalit 3 lamang ang siyang pinangalanan. 3 lamang ang siyang mayroong pangalan na kinikilala. No? Si Arkanghel Miguel, Arkanghel Rafael, at Arkanghel Gabriel. No? Kaya nga po ngayong gabing ito, siguro yun po yung isang bagay na pwede nating itama, no? Bilang mga Katoliko. Maraming mga arkanghel, pero 3 lamang ang may pangalan sa banal na kasulatan. 3 lamang ang siyang mayroong pagkakakilanlan. Pangalawa, ang salitang anghel ay hinango po sa salitang Griego na angelos o angelos, nang ibig sabihin, messenger, tagapaghatid ng balita. At kapag sinabi natin archangel, ibig sabihin, nangangahulugan na extra special yung mensahe na kanilang daladala. Mensaheng galing sa Diyos, mensaheng ibinibigay sa mga tao na galing sa Diyos upang ating matutuhan, upang ating mapaalalahanan. Kaya nga po ngayong gabi sa pagdiriwang natin ng kapistahan ni Arkanghel Gabriel, Miguel at Rafael, ano po yung espesyal na mensahe ng Diyos para sa atin? Ang salitang Miguel, ipinapaalala na tanging ang Diyos ang siyang makapangyarihan sa lahat. The meaning of the Archangel Michael tells us that God is almighty. God is powerful. And that is the message that we have to learn this evening. Walang hihigit sa Diyos pagdating sa kapangyarihan. Ang pangalan namang Gabriel ay nagpapaalala sa atin ng isang katotohanan. Tanging ang Diyos ang ating kaligtasan. God alone can save us. Samantalang ang pangalan naman pong Rafael, ipinapaalala sa atin ng isang mensahe. Ano po iyon? Ang Diyos ang ating tanging kagalingan. God is the source of healing. Kaya mantakin ninyo, ang mga arkanghel na ito na pinagdiriwang natin, mula pa lamang sa kanilang mga pangalan, isang dakilang mensahe na ang siyang ipinagkakaloob sa atin. Ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ang tanging sa atin ay magliligtas, at higit sa lahat, sa Diyos lamang natin matatagpuan ang ating kagalingan. Kaya ngayon, ano po ang pwede nating matutuhan sa ating ipinagdiriwang? Una, we may not be angels who have wings. Maaring hindi tayo mga anghel, at maaring wala tayo mga pakpak, pero pwede rin natin ilipad at bitbitin ang mensahe ng Diyos para sa atin. Even if we don't have the wings, we too can carry with us certain message of God that we need to convey. At ano po yung mensahe pong iyon? Meron tayong kasabihan sa Tagalog, no? Minsan sasabihin natin, sana magdilang anghel ka. Yan. Sana magdilang anghel ka. Pero kung ating titignan, ito po yung mensaheng dapat nating ipinapahayag. Pero maraming pagkakataon, hindi tayo nagdidilang anghel. Alam ninyo, bilang inyong kura paroko, isa po sa mga bagay na binibigyan ko po ng
bigat o ng importansya, ano po iyon? Yung pagsasabi ng totoo. Kaya nalulungkot ako kapag meron ako makakausap, niloko lang pala niya ako. Nagsinungaling. Hindi nagdilang anghel. Kundi ano po yung naging kabaliktaran? No? Huwag na nating banggitin. No? Pero yung po yung ibinibigay sa ating katotohanan. Hindi man tayo mga anghel, hindi man tayo mukhang mga anghel, wala man tayo mga pakpak, pero pwede tayong magdala ng mabuting balita ng Diyos. Ang balita ng katotohanan. Ang balita ng pagsasabi ng totoo. Kaya siguro po ngayon, mga minamahal ko mga kapatid, no, isang test na pwede natin tignan. Kailan po kayo nagsinungaling? You don't need to answer. Kailan kayo huling hindi nagsabi ng totoo? At balikan niyo po yung pakiramdam ninyo. Kung sasabihin niyo, parang wala lang, Father. Parang sakto lang. Kabahan po kayo. Baka talagang sadyang sanay na sa pagkukubli ng katotohanan dahil sanay na magsinungaling. Hindi ba't ang demonyo ang hari ng kasinungalingan? Kaya ngayong gabing ito, sa pagdiriwang po natin ng kapistahan ng mga arkanghel, maging tagapaghatid tayo ng mensahe. Ang mensahe ng katotohanan. At sana magdilang anghel po tayong talaga. Hindi lamang yung kasinungalingan, paninira, inggit, galit, ang siyang namumutawi sa ating mga bibig. Pangalawa, pasalamatan po natin ng Diyos sapagkat binigyan tayo ng mga anghel na siyang tutuwang sa ating pamumuhay araw-araw. Pero hindi lamang yung mga anghel na lumilipad at may pakpak, kundi yung mga anghel na nagsisilbing gabay natin sa araw-araw. Mga kaibigan, mga estranghero sa daan na siyang tutulong sa atin. Kinuwento ko po sa inyo to minsan, no? Alam nyo, bilang pari, yung po palagi yung aking laging pinanghahawakan, no? Yung palaging piliing gumawa ng mabuti. Hindi dahil ako ay pari, kundi ito po yung nararapat, ito po yung dapat, ito po yung mabuti. At alam niyo, sa maraming pagkakataon, tama yung kasabihang, it really pays to be kind. It pays to be kind. Sapagkat ang mabuti, laging tinatapatan ng kabutihan. Ang mabuti, laging sinusuklian ng kabutihan. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat maraming pinapadala ang Diyos na mga anghel na tumutulong sa atin. Alam nyo, dito lamang po sa ating parokya, no? Talagang ako po ay isang saksi na ang Diyos patuloy na ginagabayan ng ating pamayanan. Hindi ba tayo'y nagpapagawa ngayon ng bubong at kisame? Alam niyo, talagang magdadasal po ako sapagkat wala na pong laman yung ating passbook. Maniningil na po yung kontraktor. May kinakailangan pong bayaran. Magdadasal po ako sa mahal na Birhen. At pangalawa, hindi lingid sa inyong kaalaman, galing po ako sa National Shrine of St. Michael and the Archangels. 6 taon po ako doon. Lagi ako magdadasal, San Miguel, tulungan mo kami. Wala nang laman yung aming passbook. At alam ninyo, talagang ang milagro at pagpapala ng Diyos hindi pwedeng matawaran. Ikwento ko lang, nung isang araw po, may dumating sa ating parokya. Nakita po niya yung kisame. Tanungin niyo po ang ating mga staff. Sabi po nung dumating na nag-donate, na nakakita, sabi niya, pakisabi kay Father, handa ako magbigay ng ganitong halaga upang mapagawa niyo na ang inyong bubong at kisame. At hindi pa po nagtapos ang kanyang kwento. The following day, hinanap niya po yung number ko. Tinawagan po niya ako. At ang sabi niya, Father,
Ngayong hapon, matatanggap mo na, dineposito ko na ang pandagdag sa inyong bubong. At sabi niya, kamusta po ang inyong sound system? Sabi ko, sa katunayan po, parang matanda na. Talagang kinakailangan na po talaga ng pagkasaayos. Alam niyo po ang kanyang sinabi, bukas po, papupuntahin ko po yung aking sound engineer. At upang tignan ano ang pangangailangan ng inyong parokya sa inyong sound system. Kung maganda ang simbahan, dapat maganda rin ang sound system. Mantakin niyo po yun. Kinukwento ko po sa ilang mga kaibigan nung araw na yon. Sabi ko, paano ako magtatamad-tamad? Kung may mga taong parang mga anghel na kahit hindi hinihingan, udyok ng pagtulong, narito upang tayo ay tulungan. Kaya ngayong gabing ito, pasalamatan po natin yung mga taong nagsisilbing anghel ng ating buhay. Mga taong nagpapagaan ng ating kalalagayan sapagkat kaya tayong bitbitin gamit ang kanilang mabubuting gawa at panalangin. At panghuli, makikita natin sa ating harapan ang larawan ni San Miguel at ang demonyo. Doon po sa pinanggalingan kong parokya, medyo sabi ko kay Kuya Benji, ibaba natin ng konti para mahawakan ng mga tao si San Miguel, hindi yung demonyo. Pag kasi mataas yung demonyo po yung nahahawakan. Pero kung ating titignan ang imahen, isang dakilang katotohanan, kahit kailan hindi magtatagumpay ang kasamaan, kahit kailan kayang-kayang lupigin ng mabuti ang kadiliman. Kaya alam niyo, pag may din pinagdadaan po akong problema, lagi lamang pong tumitingin sa imaheng ito, sa larawan ni San Miguel, na kung saan apak-apak niya ang demonyo, ang dragon, na siyang nagpapatunay na ang mabuti kahit kailan ay laging magtatagumpay. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, patuloy nawa nating maranasan ang presensya ng mga arkanghel sa ating buhay, na lagi nagpapaalala, ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ang ating kaligtasan, ang Diyos ang ating tanging kagalingan. Nang sa gayon, tayo din ay maging mga anghel sa bawat isa sa atin. At laging tatandaan na sa Diyos ang mabuti, laging nagtatagumpay. Ang mabuti, laging magwawakas sa huling halakhak at tagumpay ng buhay. San Miguel Arkanghel, San Rafael Arkanghel, San Gabriel Arkanghel, ipanalangin niyo po kami. Amen.